Shalom! Kamustas amigos, amigas, brothers, and sisters? By the way, I'm your brother Malones G. Welcome back sa ating YouTube channel. At sa mga bago dyan, don't forget to like, share, comments, and subscribes. And post the buttons for notification if I have new video that notifying you. Brothers and sisters, amigos, amigas, we talk about what is the carnal Christian. Please watch out. Hello amigos, amigas, brothers and sisters. Before we start our video, wherever you are in this world, I'm hoping that all of you are in good condition with the help of our Almighty God Father through the Lord Yeshua the Savior. So we talk about what is the carnal Christian. Can true Christian be carnal? So mga kapatid, bago yan, pasensya na po kayo, medyo matagal po ako nakagawa ng ating preaching video. Sobrang busy po talaga sa trabaho at maraming salamat po sa patuloy nyo pagsuporta. At sa mga bago dyan, huwag nyong kalimutan na mag-subscribe at para ma-notify po kayo pag may bago pa akong video, at i-share nyo naman kung nagustuhan nyo ang video ito. So ipagpatuloy natin, what is the carnal Christian? Answering this question, let's first define the term carnal. The word carnal is translated from the Greek word sarkikos, which literally means fleshly. This descriptive word is seen in the context of Christian in 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3. We read it first. But I, brothers, could not address you as a spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. In verse 2, I feed you with milk, not solid food, for you were not ready for it, and even now you are not yet ready. In verse 3, for you are still of the flesh. For while there is the jealousy and strife among you, are you not of the flesh, and behaving only in human way? So mga kapatid, ang ibig sabihin ng verses nito, ang mga tao ay salaman. Tayo ay mga bata sa Panginoon. Kaya binibigyan tayo ng wastong pag-unawa tulad ng bata, at binibigyan tayo ng pinaka-basic na words or milk. Pinipid tayo ng milk so we can understand slowly. Di ba mga kapatid? Alam naman natin na hindi tayo ready na tanggapin ang katotohanan. Di ba? So we start a little by little and we understand. So that's why we encourage you to read the Bible. For you are still in the place for a while there is jealousy and strife among you. So ayon sa verse 3, no? So tayo ay salaman, at ang iba sa atin ay mayroong pagsisilos, mayroong mga pasaway, at mayroong kumukontra sa atin. Ang ating pag-ugali ay talagang sa tao dahil wala pa tayong unawa, di ba mga kapatid? Yun ang ibig sabihin ng verse na ito in 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. So kaya sabi nga dito ay tayo ay pinapakain ng gatas. Ang ibig sabihin ng gatas, soup. Hindi tayo binibigyan ng solid kaagad. Kaya soup or milk para maintindihan at maunawaan natin, di ba? So ipagpatuloy pa natin. In this passage, the Apostle Paul is addressing
the readers as brethren, a term he uses almost exclusively to refer to other Christians. He then goes on to describe them as a carnal. Therefore, we can conclude that Christians can be carnal. The Bible is absolutely clear that no one is sinless in 1 John chapter 1 verse 8. We read it first. 1 John chapter 1 verse 8 in ASB. If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Ayun mga kapatid, no? Pag sinabi natin na tayo ay walang kasalanan, tayo ay nagsisinungaling, dinideceive natin ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin mga kapatid. Di ba? And every time we sin, we are acting carnally mga kapatid. The key things to understand is that while a Christian can be for a time carnal, a true Christian will not remain carnal for a lifetime. Yes, that's true. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, ay hindi ka carnal o naligaw dahil lagi mong inuuna ang Diyos sa pamagitan ng Panginoon at laging pagbabasa ng Biblia mga kapatid. Some have abused the idea of a carnal Christian by saying that it is possible for people to come to faith in Christ and then proceed to live the rest of their lives in a completely carnal manner with no evidence of being born again or a new creation, mga kapatid. We read verse in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed. The old has passed away. Behold, the new has come. Ayun mga kapatid, no? Kung tayo nga ay sa Panginoon, sa ating tagapagligtas, tayo ay isang bagong nilalang. At ang ating lumang pag-ugali at ating lumang attitude ay magbago, ay mawawala. At ang pagbabago ay darating sa buhay natin because the Holy Spirit, the Lord given us. So that's why if you are born again, it's not means you coming back the stomach to your mother and another born again. No. So that's why we have a baptism to submerge in the water to renew ourselves, to change our life. That is the meaning mga kapatid. Such a concept is completely unbiblical. And James chapter 2 makes it abundantly clear that genuine faith will always result in a good works. Ayun mga kapatid, di ba? Kung totoo ang ating paniniwala at ang ating pagsunod sa Panginoon, sa ating Diyos Ama na siyang lumikha ng langit at ang lupa at ng lahat ng bagay sa kalangitan at sa kalupaan, tayo ay magbago at gumawa ng mabuti at huwag nang ulitin ang ating mga nagawang pagkakamali at mga kasalanan mga kapatid. In Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, we read it first mga kapatid. Verse 8, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God. In verse 9, not a result of works, so that no one may boast. In verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Yeshua, for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Ayun mga kapatid, di ba? Sa pagpala ng Panginoon, tayo nga ay nailigtas sa pamamagitan sa ating pananampalataya ng tama sa Kanya mga kapatid. Hindi ito sarili nating gawa. It is the gift of God. Ito ay regalo ng Diyos sa atin. Hindi ito resulta ng ating mga gawa. Kaya hindi tayo pwedeng magyabang o iniisip na mas better tayo sa iba, di ba mga kapatid? Declares that while we are saved by grace alone, through faith alone, that salvation will result in works. Can a Christian in a time of failure and or rebellion afford to be carnal? Yes. Will a true Christian remain carnal? No.
Since internal security is a fact of scriptures, even the carnal Christian is still saved. Salvation cannot be lost because salvation is a gift of God that He will not take away. See John chapter 10 verse 28. That I give them eternal life and they will never perish and no one will snatch them out of my hand. Ayun mga kapatid. Binigay sa atin ng Panginoon ang buhay na walang hanggan at hindi tayo mapapahamak at walang makakakuha sa kanyang mga kamay, mga kapatid, dahil mahal tayo ng Diyos. Pero huwag mong isipin na ligtas ka na dahil walang kaligtasan kung ikaw ay nagbago tapos bumalik ka sa iyong mga dating gawain. Yun ang pinakamasama at pinaka worst thing na iyong magawa sa buhay at ang iyong kaligtasan ay mawawala, mga kapatid. In Romans chapter 8 verse 37 to 39, we read it. Verse 37, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Verse 38, for I am sure that neither death nor life, nor angels nor rules, nor things present nor things to come, nor power. In verse 39, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ, Yeshua our Lord. Ayun mga kapatid, no? Nakakasigurado tayo sa ating kamatayan na may buhay na pangalawa, di ba, sa Panginoon, mga kapatid. Kaya lagi po tayong maniwala at sumunod sa kanyang mga salita sa Biblia, mga kapatid. It also in 1 John chapter 5 verse 13, write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Ayun. Lagi nating tandaan at isusulat ang mga bagay na ito, na kung sino man ang maniwala at sumunod sa anak ng Diyos Ama, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. And in 1 Corinthians chapter 3 verse 15, we read it first. If anyone's work is borne up, he will suffer loss through himself, will be saved by only as through fire. Ayun mga kapatid. Ayun mga kapatid, no? Iniisip natin na iligtas natin ating sarili. Ngunit, hindi tayo makakapagligtas sa ating sarili, mga kapatid. Ngunit, ang kinalabasan natin, sa tingin natin ay ligtas na tayo, yung pala sa impyerno pala tayo, di ba mga kapatid? The carnal Christian is assured of salvation. If anyone's work is born, he will suffer loss, but he himself will be saved. Yet so as through fire. The question is not whether a person who claims to be a Christian but lives carnally has lost his salvation. Ayun mga kapatid, no? Tayo nga ay kiniklaim natin na tayo ay Kristiyano, ngunit gumagawa naman tayo ng mga kasalanan, mga karumal-dumal. Mga kapatid, alam naman natin kung ano ating mga nagawang kasalanan. Yun po ay hindi karapat-dapat sa Panginoon, mga kapatid. At ang kaligtasan ay mawawala sa atin, mga kapatid. But whether that person was truly saved in the first place, in 1 John chapter 2 verse 19, we read it first. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that it might become plain that they are not of us. Ayun mga kapatid, no? At kung sino man ang umalis at hindi naniwala ng tama sa Panginoon, ay hindi siya karapat-dapat. Hindi tayo kasama sa kaligtasan o salvation na binigay ng Panginoon sa atin dahil nagpabaya tayo, binaliwala natin ang kautusan ng Diyos, ang kanyang mga salita at mga bilin sa atin, mga kapatid. Di ba? So wag nating isipin na tayo ay ligtas na kasi gumawa tayo ng mabuti. Alam niyo mga kapatid, ang ating mabuting gawa na nakikita ng tao ay hindi sapat. Ang Panginoon ay tumitingin sa ating kalooban. Tinitingnan niya kung ano ang ating budhi, mga kapatid. Christians who become carnal in their behavior can expect God to lovingly discipline them in Hebrews chapter 12 verse 5 to 11. Read that for you, mga kapatid. And you have forgotten the exhortation that addresses you as sons.
In verse 6, My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him. Ayun mga kapatid, no? I-explain muna natin yung verse 5 and 6. Huwag niyong kalimutan mga kapatid, na ang exhortation o mga bilin na para sa atin ay kunting disiplin lang ng Panginoon. At huwag kayong mag-alala mga kapatid. Di ba? For the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives. In verse 6 mga kapatid. At mga kapatid, no, ayun ang pagdisiplina ng Panginoon ay pagmamahal niya sa atin mga kapatid. Kaya huwag kayong magagalit kung may isang Kristiyano o alagad ng Panginoon o ng Diyos na nagtuturo sa inyo at magsabi sa inyo ng Bible verse o mag-share sa inyo ng mga words of God. Huwag nyo ikagalit at huwag nyo ikakasama ng loob mga kapatid. Di ba? Kasi hindi ito para sa kasamaan, kundi sa kabutihan. Verse 7, It is for discipline that you have to endure. God is treating you as a son. For what son is there whom his father does not discipline? Ayun mga kapatid, no? Ang pagdisiplina sa atin ay dalhin natin. Hindi tayo binabantaan ng Diyos. Ngunit siya ay tinatrato tayo bilang mga anak. Di ba? Ano ba ang pamamaraan ng ating mga magulang, ng ating ama sa atin sa kanilang pagdisiplina? Ganon din ang pagdisiplina ng Diyos Ama sa atin mga kapatid. Dahil ayaw niya tayong mapahamak, di ba? So in verse 8, if you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and the sons. Ayun mga kapatid, kung tayo ay magpailalim sa pagdisiplin ng Diyos, tayo nga ay tunay na kanyang anak. In verse 9, beside this, we have had earthly fathers who discipline us, we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? Ayun nga kapatid, no? Tayo ay may mga earthly fathers, yung mga ama natin, di ba? Dinidisiplina tayo at nare-respeto natin sila, di ba? How much more pa kaya na ang ama natin sa langit ay binibigyan tayo ng banal na espiritu sa ating buhay? In verse 10, For they discipline us for a short time, as it seemed best to them, but disciplines us for our good, that we may share His holiness. Ayun mga kapatid, no? Ang pagdisiplin sa atin ay maiksi lamang na ating mga ama dito sa sanlibutan, ngunit ang pagdisiplin ng Diyos sa atin ay para ito sa ating kabubuti at sa ating pagkabanal, di ba? At sa ating kaligtasan. In verse 11, For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Ayun mga kapatid, no? Nasasaktan tayo, di ba? Sa katotohanan. But ang kinalabasan ng ating kabutihan, dahil training tayo para paghandaan ng lahat, ito ay ating kaligtasan mga kapatid. They can be restored to close fellowship with Him and be trained to obey Him. God's desire is saving us, is that we would progressively grow closer to the image of Christ. Ayun mga kapatid, no? Pag tayo ay nire-restored sa pagsunod at tinitraining sa pagsunod sa Diyos, di ba? At magkakaroon ng progresibo na tayo ay lumapit sa Kanya, mga kapatid. In Romans chapter 12 verse 1 and 2, we read it first. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but
Be transformed by the renewal of your mind. Ayun mga kapatid, huwag tayong magtiwala sa kung ano ang nakita natin sa sanlibutan ito, dahil ang sanlibutan ito ay walang kaligtasan. Puro lang kapamakan na ating makakamtan dito sa sanlibutan mga kapatid. Becoming increasingly spiritual and decreasingly carnal. A process known as sanctification until we are delivered from our sinful flesh. There will be outbreaks. There will be outbreaks of carnality. For a genuine belief in Christ, though these outbreaks of carnality will be exception, not the rule. So ayun mga kapatid, thank you so much for listening our preaching, and I'm hoping that you learn our videos today. So sa mga bago dyan po, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at mag-share at mag-likes at mag-comments. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ay nagsasabing God bless you all and much love.